Very important topic. Kailangan makinig tayo lahat. Blood clot symptoms. Ang blood clot, emergency to. Pag nangyari yung blood clot sa iba't iba't parte ng katawan natin, emergency yan, dapat dadalhin agad sa ospital. Depende kung saan nagbuo ang dugo. Diba? Pwede nagbuo sa paa, sa baga, sa puso, sa utak. Papakita ko sa inyo. Ito yung mga symptoms. Pakita natin. Pag ang paa, diba, diyan nagkaroon ng blood clot, mamamaga, sasakit, pwedeng mamula ang paa. Yan. Usually, kung may varicose ka. Diba? Yan, nagka-cramps pa. Pag nagbara yung blood clot sa lungs, sa baga, yan o, hindi makahinga. Okay? Pag nagbara, and may nakaturo pala eh. Pag nagbara yung blood clot sa puso, heart attack, masakit ang dibdib. Okay? Pag nagbara sa lungs, dito sa lungs, pinakita natin, may chest pain din, at nagloloko rin yung tibok ng puso. Ito rin yung blood clot pinakita. Tapos pag yung blood clot sa utak, yan, stroke yan, mamamanhid yung kamay o manghihina. So, depende sa lugar ng blood clot. Iisa-isahin natin, ha? Tapos, bibigyan ko kayo tips para hindi mamatay sa blood clot. Ito yung common to eh. Blood clot sa paa. Okay? Lahat tayo may varicose. Diba? Maraming may varicose. Kasi pag bata tayo, ang ganda ng ugat natin, no? Bata pa tayo. Kaya, bawat lakad natin, lahat ng dugo, mula sa baba, aakyat pabalik sa puso. Maganda yung valves sa veins natin. Pero pag tumatanda, may varicose, lumalaki yung mga veins natin. Lumalaki. Ito rin problema ko eh. So pag lumaki yan, nangyayari yung dugo hindi na masyado bumabalik. So may naiipon, mamamaga yung paa, lalaki ang varicose. Kaya dapat galaw-galaw lagi yung paa or minsan magsusuot tayo ng masikip na medyas, compression stockings. Kung matagal tayo nakahiga, nakaupo, hindi tayo gumagalaw, may chance magbuo ang dugo sa paa, sa veins. Pag nagbuo yan, tumigas yan, deep venous thrombosis, emergency po to, delikado po yan. Ano mangyari yan? Pwedeng sumakit, pwedeng mangitim, pwedeng mamaga. Ayan o, mas malaki isang paa. Dito namaga. Tapos kahit gumaling na to, dinala natin sa emergency room, maiiwan pa rin yung maga kasi nasira na yung mga valvula. Okay? Yan ang nangyari. Delikado yan. Minsan nagbabago pa yung kulay. Emergency to. Dadalhin agad sa emergency room. Prevention yan, galaw-galaw talaga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Wag uupo na matagal. Kahit call center agent ka, kahit estudyante ka, sabihin mo sa teacher, every hour kailangan ko tumayo, sabi ni Doc. Diba? Kailangan magtayo-tayo. Kahit may meeting kayo, patayuin, last 2 minutes. Kasi kung di gagalaw-galaw, kung prone kayo, pwede magbara, nakamamatay ito. Deep venous thrombosis. Bukod sa blood clot sa paa, okay? Ang problema dito sa blood clot dito, pwede siya umakyat eh. Yung blood clot sa paa, aakyat yan sa dadaan mo na yan sa puso eh. Aakyat yung blood clot. Veins yan eh. Inferior vena cava. Pag aakyat dito, dadaan sa puso, tapos pupunta sa lungs. Pagpunta sa lungs ng blood clot, barado yung lungs. Pag nagbara yung lungs, yun ang very deadly. Tawag dyan, pulmonary embolism. Ito, Doc Lisa, focus mo. Pag nag-blood clot sa lungs, naggagaling yan sa paa, pulmonary embolism. Yung mga laging nakahiga, yung mga na-stroke, yung mga after surgery, minsan sa ospital, kaya binibigyan kayo ng pampalabnaw ng dugo eh. Pag nasa ospital after surgery. Kasi ayaw natin magbuo yung dugo dito kasi nga lagi ka nakahiga. O mamaya, nasa silya ka lang lagi, hindi ka tumatayo. Ngayon, nanonood sa atin, nasipa-sipa yung paa. Okay, pag akyat dito, magba-blood clot. Dadaan sa puso, yung blood clot, ayan o. Magbabara sa lungs. Pag nagbara yan sa lungs, patay itong part ng lungs. Kung ano man tinamaan, parang wedge yan eh. Pag ito tinamaan, patay itong part. Pag ito tinamaan, patay itong part. Pag namatay yung parte ng lungs, sasakit ang dibdib, hindi makakahinga, mahihirapan yung puso, pwede tumigil ang puso. Deadly ang pulmonary embolism. Emergency to. Kailangan within 3 hours madala sa ospital. Chest pain,
umuubo ng dugo, at mabilis ang tibok. Pero syempre, para magka-blood clot, titingnan nyo yung profile ng pasyente. Usually, mas may edad, mas mataba, mas may sakit, may high blood diabetes, mas prone sila. Kasi nga yung ugat nating mas matatanda, hindi na ganun ka lambot, hindi na ganun ka rubbery at elastic. Mas marupok na, kaya mas nag-iipon na yung dugo. Mas may chance magbuo. Pag sa puso naman na nagbara, alam nyo na to, heart attack yan, di ba? Heart attack, di ba, nahirapan huminga, chest pain, blood clot sa puso, lagi ko to tinuturo. Chest pain, parang may nakadagan sa dibdib. Okay, emergency yan. Pag heart attack, marami namamatay sa heart attack. 50% di naabot sa ospital. Pag ang nagbara naman na dugo ay sa utak, stroke naman yon. Pag sa puso, heart attack. Pag sa utak, stroke. Sa stroke, hindi naman chest pain ang problema mo. Problema mo yung manhid, hindi mataas, nangingiwi, hindi makasalita, o nanghihina kamay o paa, depende sa na-stroke. Ayan o, utak naman. Blood clot din siya. Kaya nakita nyo, sobra deadly ang blood clot. Blood clot man sa paa, blood clot sa lungs, blood clot sa puso, pinakita ko, blood clot sa utak. Saan man tumama, deadly. Iba-iba lang ang sintomas. Kahit anong blood clot, dalhin agad sa emergency room. Kasi merong binibigay na tinatawag na clot buster or thrombolytic drugs. Mahal to. May umaabot ng dati 75,000, may 25,000, depende. Mahal siya. Pero life-saving siya. Within 3 hours, dadalhin. Ha? So kahit walang pera, subukan lang, dalhin lang. Malay nyo, baka may libre yung ospital. Pag naka-admit na, bibigyan ng anticoagulant, pampalabnaw ng dugo. Mga heparin, mga enoxaparin, Clexan, at iba pa. Pag uuwi na, bibigyan ng tableta na pampalabnaw ng dugo. Aspirin, clopidogrel, at iba pa. Hindi pwede inumin basta-basta. Bawal. Bawal. Okay? Ano lang to? Kasi hindi natin alam kung ano yung problema nyo. Clot ba? Baka iba naman, baka hemorrhage. Kung pagdurugo ang problema, bawal to lahat, kontra to. Ito lang, pag namuo at nagtumigas yung dugo. Bahala na yung doktor dito. Pero tinuturo ko lang sa inyo yung option. Ito within 3 hours, 3 to 6 hours. Meron din mga procedure sa malalaking ospital. Kaya na to gawin. Pag nag-blood clot sa puso, no? Tinatanggal yung bara sa puso. Sa ibang parte ng katawan, minsan kaya din nila pinapadaan lang sa blood vessel, yung mga aparato, yung mga wires, kaya nila gawin. Pero malalaking hospital. Lastly, prevention tips, di ba? Sabi ko sa'yo, laging galaw-galaw para hindi pumanaw. Compression stockings, malaking tulong. Compression stockings. Yung masisikip na medyas, ito lagi ko tinuturo sa inyo. Sa araw, sinusuot, sa gabi, hindi na sinusuot. So, dapat healthy weight, exercise, kumain ng tama, alam nyo naman yung mga bawal. Huwag uupo ng matagal, tulad ng sinabi ko, o nakatayo rin matagal, hindi rin okay. Mga call center agents, estudyante, every hour kailangan tatayo-tayo, maglakad-lakad para matanggal yung mga pagbubuo, kung mayroon man ng bubuo na sa paa o sa katawan. Tsaka pag mas nag-exercise tayo, mas gumagalaw yung circulation. Buong araw, mas malikot, mas better. Mga desk work, kahit nasa airplane, di ba? Flex your legs, feet, toes, di ba? Galaw-galaw. Okay? Keep on moving. Compression stockings. At magpapacheck up tayo sa doktor kung at risk tayo for blood clots, siya magbibigay ng mga kung anong gamot para sa inyo. Sana po nakatulong tong video. Ingat po palagi.